Ayan po mga kaibigan, ay nandito na naman po tayo at patuloy po nating punahin yung mga karumal-dumal at mga nakakadiring gawain itong mga politikong ito. At kung inyo pong matatandaan, pinalalahanan ko na po itong mga politikong ito na yung mga ninanakaw nilang yan ay hindi nila mapapakinabangan, bagkos ang makikinabang dyan sa kanila yung magiging boyfriend ng inyong mga asa-asawa pag kayo ay natigok na. Pero sa pagkakataon pong ito ay mukhang buhay pa, yung asawa nitong isang congressman abay nakikipaglamierda na at nakikipagtukaan na sa kapwa kongresista. So ibig sabihin, ito pa namang katukaan nito ay mukhang pira, ay baka kinukortahan na itong asawa ng isang congressman at bagay congresswoman din yung babae nakikipagtukaan. Ganito po ka-immoral yung nakikita natin dito sa ating lipunan. Paano pa natin mai-respeto itong mga ganitong klaseng tao. Maging dyan po sa mga kaparian, di ba? Kita nyo naman yung aking bagamat walang nanood, walang gustong manood, okay lang, walang problema. Basta ang sa akin ay maipakita ko sa inyo kung gaano kasama maging dito sa mga kaparian dahil puro mga immoral maging dyan sa kongreso na kung saan sila mismo ay nagtutukaan, sila mismo ay nag-uunsihan. Katunayan ay kumalat na po ito sa social media na ito pong asawa ni Barbers ay nakipag-lips to lips dito kay Abante. Yung Bernadette na asawa ni Barbers ay nakipag-lips to lips dito kay Abante. At ito po ang ito po ang mga kumakalat pong mga balita ngayon, Representative Bernadette Barbers ang kumakalat na larawan sa social media na nagpapakitang naghalikan umano sila ng kapwa mambabatas sa si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. Representative Bernadette Barbers ang kumakalat na larawan sa social media na nagpapakitang naghalikan umano sila ng kapwa mambabatas sa si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. Ayan. Representative Bernadette. So, dito pa lang po At ang sinasabi ay AI daw po yan at hindi totoo. O pues, kayo ang nandyan sa kapangyarihan. Okay? O bakit hindi nyo masawata ngayon yung mga AI na yan? Ay bakit nyo pinayagan dito sa Pilipinas yung AI na yan? O, ay ditanggalin ninyo kung sinasabi nyong AI yan. Anyway, ito po, bilang ko nito at in-screenshot ko lang ito. Ito po yung sinasabing lips to lips. Ayan nakakadiri. Putang ina. Ayan yan po mismo. Ayan Imaginin mo, asawa po yan ni Barbers, yung babae. At yung lips to lips niya ay si Bini Abante na isang kawatan niya. So, ibig sabihin, baka itong si Barbers ay malaki ang kinulimbat ito kaya tinatarget itong si Abante. Ay itong si Barbers ay ayaw nang tumigas ang kanyan, ang daladala niyan. O itong si Abante ay matigas ang dila niyan. Matigas ang dila niyan. Kaya malamang ay huhot-hutan niya ito si Kwan ay sugapa sa pira itong Abante na ito. So ayan, at makikita nyo ang mga kababuyan itong mga animal ito. Yung sinasabi ko, hindi pa patay ito si Barbers Ang sinasabi ko po dito, yung mga pinagnanakaw nitong mga congressman ito, hindi mapapakinaban. Ang makikinabang dyan ay yung magiging boyfriend ng mga asawa ninyo. Ay sabi ko nga po, ay mukhang hindi pa nga patay ito. Nakikinabang na agad dito si Abante. At lalo kongresista ito. Kapit na kapit. At talagang namang laplapan ang pinaggagawa nito. Mga immoral nga. Pastor pa yan
pastor na ako na, ay ewan, yung maintindihan. So, napakarami po yung mga immoral na nangyayari sa atin. Ito pa, oh. Yan po, oh. Ayan, sa baba. Sa baba. Yung sa baba, ha? Yung sa baba. Ito talagang bigaon. Yeah. Ang babaeng nabigaon, bisan kinsa tintalo. Grabe, ano. Talagang kwan. Ay, nako. Yan ang problema sa atin. Gaano man karami yung ninakaw niyong pera, hindi niya pa kinabangin. Unang-una, nagsasaya ba kayo? Masaya ba kayo diyan sa mga pinagnanakaw niyong pera sa taong bayan? I'm sure na hindi kayo nagiging masaya. Tingnan nyo yan. Buhay pa kayo, kinakaliwa na kayo ng asawa niya. Buhay pa kayo, kitang-kita na sa buong mundo kung paano nakikipaglaplapan yung asawa ninyo. Kagaya nitong asawa ni Barbers na ito. Oh. Ay, Mario Joseph. Ano na ba nangyayari sa mundo natin? Anyway, bago po natin balikan yan, mga yan, ay gusto ko lang pong magpaalala ulit sa inyo, ha, mga kaibigan, mga subscriber ko. Mayroon pong naipuslit na 3 container ng smuggled sibuyas at mga gulay. Saan po galing? Sa China. Ano po ba yung sinasabi ko na pinagdidiinan ko rito? Yan po mga smuggled na yan na galing China, lalo na yung mga sibuyas, carrots, at kung ano-ano pa. Ayan po ay galing dyan sa ang pinagtaniman po nila, lupang kontaminado na kung saan ay napakataas po ng lead content niyan. So ano pong ibig sabihin, kapag mataas ang lead content ng inyong nakakain, ay cancerous po yan, cancer po yan. Ano? So, meron pong 3 container na nakapuslit or ipinuslit ng mga sindikato. Kaya po ang palatandaan lang po dito sa mga ito, halimbawa po yung sibuyas. Ilang libong bisis ko na po itong diniskas sa inyo dahil gusto ko po walang magkakasakit sa inyo. Kaya tuloy-tuloy lang po yung aking pagpapaalala sa inyo. Ang palatandaan po ng galing China na mga sibuyas, yan po yung malalaki. Bilog na magaganda. Makikinis. Makikinis po yan. Maging yung pong mga carrots na yan, ang kikinis po at malalaki po talaga, mabibintog. So, yan po ay galing China. At sabi ko nga po, kontaminado po yung pinagtaniman yan. Na ang sinasabi ko po ay mataas po ang lead content yan. Huwag po kayong maengganyo na bumili nun. Ha? At mas maganda pa pong bumili kayo nung makikita nyo naman po yung local nating mga sibuyas dito, yung local nating mga carrots dito. Makikita nyo naman po, hindi ganun kakakikintab at malalaki. Ibig sabihin ko, alam nyo na yan, kahit na hindi ko ikwan yan, i-demonstrate dito, alam nyo yung local at saka yung mga imported. Pagka pangit, yan na yung local. Pagka magaganda, imported po yan, lalo na kung China. At napakagaganda po yan. Huwag na huwag po kayong bumili. Pagka yan po ay kumalat na sa mga palengke. Ano po? At ganon din po, ha?
Ay, ito po, matagal ko nang gustong i-discuss sa inyo, pero nalilimutan ko talaga. Sorry po, nalilimutan ko po talaga. Every time na nandito ako, nalilimutan ko na po, lalo na kung galit na ako, nalilimutan ko pong i-discuss. Ganon din po yung mga frozen meat. Yung mga frozen meat po na yan, hindi po natin alam kung saan ang pinanggalingan ng mga frozen meat na yan. Yan po ay binababad din po nila yan sa, ano yun, yung, ano ito? Ano ngayon? Binababad po nila yan sa formalin. Ayan. Formalin po. So, yun pong mahihilig sa frozen meat na nakakatipid kayo. Ay ba, po, mag-isip-isip po kayo. Baka po yung tinitipid ninyo ay kulang pa sa pangpagamot ninyo kung sakalit magkasakit kayo. Kaya po, delikado rin po yung mga, yung mga ihaw-ihaw sa labas. Mga ihaw-ihaw na ganyan. Frozen meat po yan. Yun po, napakadelikado na talaga ngayon. Hindi nyo na malaman talaga kung ano yung safe man lang nakainin. Lahat po yan, wala na po kayong kasiguraduhan kung ano yung kinakain natin ngayon. Yan po ang lagi kong paalala sa inyo. So, napakarami po Kagaya naman po ngayon, kagaya nito. Kung maaari, wag po kayong sa na lang po kayo bumili, halimbawa sa grocery. Sa grocery lang po kayo bumili, hindi yung kung saan-saan dyan ng mga frozen meat na yan. Sa grocery naman po may frozen meat dyan, pero okay pa po kung sa grocery na lang kayo bumili kasi nga safe po kayo doon. Isa doon sa mga kung saang bodega lang kayo nakakabili. Marami po yan, ganyan. At nakababad po yan sa formalin. Imaginin mo, saan ba ginagamit ang formalin? Para po yan sa mga patay. Yan po yung ini-injection, yung nilalagay sa katawan ng patay para ma-preserve yung patay. Grabe. Hindi mo na malaman ngayon kung gaano pa ka-safe yung nabibili natin. But sabi ko nga, kahit pa paano, safe pa naman yung nandyan sa grocery. Yung nga lang, yung mga nandyan sa labas, huwag na po kayong bumili. Huwag nyo na po isakripisyo yung inyong yung inyong kalusugan. At sino po ba nakapanood doon sa gumagawa ng hotdog na napakababoy? Lalo na po yung mga longganisa. Yung mga longganisa po na binibigyan sa palengke, naka po, pati po yan. Pati langaw kasama po sa paggiling nung mga longganisa na yan. At diyan naman po sa mga sa mga hotdog, abay napakagagaling po gumawa ng pangbalot yung mga na yan, yung mga nagtitinda na yan. Talagang yung mga sikat na company ng hotdog ang nakukuha nilang kumuha. Nakapagpa-imprinta po sila ng noong halimbawa kung ano yan, kung anong kumpanya ba yung hotdog na yan. Akala mo yun na yung pangalan, pero gawa lang po nila yan. At nakakadiri po talaga. Isa pa ito tuloy-tuloy ko na po. Isa rin yung fish cracker. Fish cracker po. Fish cracker. Nako po. Huwag po niyong papayagan yung mga anak ninyo na bumili sa mga tindahan ng mga fish cracker na yan. Hayaan nyo na po yung mga lasinggo na bumili niyan. At least mga lasinggo yan. Pero yung mga anak mo ninyo, masarap pa naman ang fish cracker diba? Huwag na po ninyong papayagan at pagsabihan niyo po yung mga anak-anak ninyo. Napakababoy po ang pagkakagawa niya. Grabe. At hindi ko lang po maipakita rito
Dahil malabo ang pagkakakuha eh. Andyan na po yung pinaglubluban na ng mga ipis, pinaglubluban na ng mga daga, ganyan, at ibinibilad pa mismo sa simento. Napakababoy po talaga ang pagkakagawa ng fish cracker na yan. Pagsabihan niyo po yung mga anak niyo, no? Na huwag pong bumili ng mga ganyan. At nangingilabot po ako na nung makita ko yan. Ganyan ko kadudugyot yung mga. Kaya sabi ko nga, hindi na natin malaman ngayon kung gaano pa baka safe yung ating kinakain dahil nga sobrang wala nang pong pakialam sa atin yung mga yung mga nagtitinda. Basta ang mahalaga sa kanila, kumita sila at magkapira sila. Pero hindi na po nila inintindi yung kalusugan ng makakain ng kalang tinda. At alam niyo po ba, isa rin po yung taho. Yung taho. Sobra pong kababoy, lalo na yung paggawaan dyan sa San Juan. Napakababoy po. Makita nyo, nandyan mismo yung mga ipis, daga, mga litsi. Anak ko po, Diyos mio. Ay sa umaga pa naman, hindi po ako naninira dito. Unang-una, wala po akong motibo para siraan itong mga ito. Dahil unang-una, wala po akong business na ganyan. Kaya wala po akong motibo na para siraan. Katunayan, ay lalo na pagka nandyan ako sa Manila o kung saan man dyan, paborito ko po yung taho. Sa umaga po na ganyan, nilalantakan ko po ang taho niyan eh. Parang almusal ko na rin po yan, yung taho. Paborito ko yan. Pero nung makita ko yung pagawaan ng taho dyan sa San Juan, grabe, napakadugyot talaga. Kaya sabi ko nga saan pa? Saan pa ba? Ano pa bang malinis na pagkain ang ating mabibili? Hindi na po tayo nakakasiguro. Wala na pong kasiguraduhan. Kaya lahat po yan, kung maaari, umiwas-awas na po kayo. Ayaw ko pong tanggalan ng trabaho itong mga magtataho. Pero, wala naman pong kinalaman itong mga nagtitinda eh. Ang sinasabi ko po rito, yung mga gumagawa ng taho na yan. Napakabababoy po yan. At sobra. Kaya lahat na kinakain na natin yung mga kadugyutan, sa totoo lang. Ay nako, Diyos ko, ano pa ba ang pwede natin gawin ngayon dito? Kaya sabi ko nga, kung maiwasan lang ninyo yan, iwasan nyo. Pero kung hindi naman, okay lang po. Nasa sa inyo po yan. Okay. Maiba naman po tayo ng topic ngayon. At ito po ay gusto ko lamang pong itapik itong naging sakit nitong si naging sakit po nung bunsong kapatid po ni na President Duterte na si Bong Duterte. Ito po ay para lang po magkaroon kayo ng kaalaman. At 2 months ago lang po na na-diagnose siya na mayroong colon cancer. Yan pong bunsong kapatid ni President Duterte na si Bong Duterte. Imagine mo, napakabilis. 2 months lang na-diagnose ng stage 4 cancer na. Kasi hindi naman po madadiagnose agad-agad yan hanggat hindi nag-stage 4 cancer na pala. So after nung ma-diagnose ng stage 4 cancer, yun nga, 2 months ago lang, patay na. Kahit na yan po ay hindi na yata nag-undergo ng operasyon. Dahil wala na. Hindi na nila yata inattempt na para paputol yung bituka. So yan po yan. Ganyan po ang colon cancer. Napakabilis po. Ngayon, so since na hindi na yata nag-undergo na ng pagkaputol, ipapaliwanag ko lang po at ito po ay base doon sa aking napag-alaman na yan pong colon cancer, yan pagkasira ng
bituka mo, nakagaya dito sa bituka ni BBM na diverticulitis, ay kung sa aking pagtatansya, dahil di ba merong bag nga dito, yung si BBM dito sa kanyang tiyan na nakalagay dito, yung sinasabi ng septic tank. So, ibig sabihin, parang nakapag-undergo ng operasyon na. Okay. So, kung nakapag-undergo na po ng operasyon yan, malamang sa malamang 6 months lang po yan ang itatagal. At magpapaalam na po yan. Kasi ganito po yan eh. Pag yan po ay, ito po yung bituka. So, kung ito po ay, dito ay nagkabukol-bukol na at may butas na ang bituka, kailangan talagang putulin yan para hindi na kumalat yung dumi sa buong katawan mo. Kailangan putulin na at sasalpakan na ng ng guma yan na para yun nga, ilalagyan ka na ng bag, no, doon na lalabas yung dumi mo. Kasi pag hindi nila gagawin yun, malalason ang buong katawan mo. Ngayon, pag naputol yun, pag gagaling-galingin lang ng kaunti yun, puputulin nila yung yung apektadong bituka. So pagka gumaling-galing ng kaunti, yun na yung mag-undergo uli ng another operasyon, na yun nga yung sasalpakan na ng guma na bituka. Guma na po yan. So, napalitan na yung sirang bituka mo ng guma nga lang. So, after po nyan, okay, wala kang mararamdaman. Successful ang operasyon. Pero ang totoo lang po noon, hanggang 6 months lang po itatagal mo. Wala po ako nakita nga pinutol ang bituka na dinugtong na tumagal ang buhay. So hindi ko man sinasabi na itong si BBM ay hanggang 6 months na lang buhay. At siyempre, marami namang marami namang nagagawa ang pira. Pwede mo talagang patugtungan yan. Ngayon, pero mayroon nagsasabi na mukhang doon na yata sa Amerika magpapagamot. So ano ba na yan? Kahit pa saan magpagamot yan, ay ang pinag-uusapan natin doon pagpalit ng guma na bituka hanggang 6 months lang. So sige po, hanggang doon na lang tayo. At ano pa ba yung mga naikuan ko dito na sandali ha. So once again, let me state. Ayan. Ito po yung kwan. Panoorin nyo lang po ha. Ayoko na pong magpauna ng salita. Panoorin nyo lang. Lives. Kaya may AX dahil ni speaker. Kaya may akap dahil ni speaker. Kaya may tupad dahil ni speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni speaker. Kaya may patubig dahil ni speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni speaker. So once again, Ganito po kasipsip itong sa Luistro. At ito po, baka hindi niyo po alam, itong Luistro na ito, isa ring kurap ito. At yun po bang cat-eye, yun po makikita niyo sa kalsada, yung nagre-reflect na kulay orange sa kalsada. Ay grabe po ang kinuha nito, ang kinulimbat na pira. At sana yun. Ito, grabe po ang kinulimbat na pera nito.
Hindi ko ba makita. Yan yung mga cat-eye. Milyon, billion po yung kinulimbat din itong Louis Strong ito. Dahil dyan sa flood control, sa cat-eye dyan sa kalsada. Kaya ganun po kasip-sip dito kay Romualdez ito. Ito, at pang last na lang po ito. Ito pong si Doris Bergonya. Abay, inip na po yung dapat daw nung last year pa dapat ma-impeach daw ito si Sara Duterte. Ayaw ko kung anong atraso ni Sara Duterte dito kay Doris Bergonya. Na itong si Doris Bergonya ay mukhang mamamatay na eh. So, tingnan mo ito. Itsura niyan. Dapat last year palang na-impeach yan si Inday Sara. Tingnan mo ito si Doris Bergonya, yung pagmumukha niya. Nakapikit na mata niya. Pikit na mata. Ano mang oras mamamatay na ito, pero kung pa, di ko alam kung gaano kung ito, ba't ganun na lang ang galit dito kay Vice President Inday ito. So, anyway, ikaw Doris Bergonya, magkon ka na lang, magtirik ka na lang kandila na para humaba pang buhay mo. Huwag mo nang pakialaban si BP Sara dahil malakas na malakas yan. Ikaw, anumang oras mamatay ka na. No? At ito na, kaya nga, huwag mong gayahin ito sa, ito yung, ayan. Huwag mong gayahin yan. Ayan. Huwag mo nang gayahin yan na mailagay pa kita rito sa story ko. No? Doris Bergonya. Sakang burikat. Katanda-tandaan mo na, wala kang pinagkatandaan. Anyway, bilang pangwakas ay siguro narinig nyo naman yung balita kagabi na inakyat na po sa 20 million yung pabuya para madakip si Atong Ang. So, si Saldico na nanatiling 10 milyon. Dito kay Atong Ang 20 milyon. Sabi ko naman sa inyo hindi nyo basta-basta makukuha yan. Pero kung kausapin nyo ako, kauntiin lang dadagdag ninyo dyan sa offer ninyo, antimano. Susuko at susuko yan. Pag nagkabayaran tayo. 20 million, ay magdagdag na lang kayo ng kulang yung 20 million. Kahit na 1 billion, bigyan nyo sa akin, on the spot, pasusukuin ko yan. Once na inabot nyo sa akin ang pira, on the spot, naglalakad na yan papunta sa presinto at susuko na. Saldi ko 5 billion bigyan sa akin at walang kontak-kontak yan, susuko at susuko yan. Pero ngayon, sa ngayon hindi nyo mapapasuko basta yan. Maniwala kayo sa akin. So yun lang ang masabi ko. Yang West Philippines sinabi ko na, ayoko na pong ulit-ulitin. Pero, aminado na po ang West Philippine Sea na hindi, pagka ang labanan daw po ng West Philippine Sea ay palakihan ng ilong, sigurado daw po itong mga itong China ay talo na sa laki ng ilong ni Tarila. So, aminado na sila na talo na sila. Kasi, hindi sila laban ng palakihan ng ilong. Anyway, hanggang dito lamang po at sa lahat po ng aking mga subscriber ay pagpalain nawa kayo. Ibigay na po yung swerting para sa inyo sa lalong madaling panahon. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat.